Yan naman, oh. Sino kayo? Bakit diyan kayo natutulog? Tsaka bakit kayo dito? Ako si Galo. Kuya Galo. Anong mga pangalan niyo? Gusto mo pa ba niyan? Marami pang ganyan doon sa loob. Bibigyan ko kayo. Oh, dami. Sa'yo. Ano mo ng pangalan ko? Galo. Kuya Galo. Ikaw, anong pangalan mo? Giselle. Jessa? Giselle. Giselle. Kapatid mo siya, di ba? Anong pangalan mo? Nico. Nico. Nico at Giselle. Dito rin ba kayo nakatira kay Lola? Ilan taon ka na, Giselle? 5. Ako siyam. Bakit ba doon kayo natutulog sa may manokan? Bakit hindi dito sa loob? Tsaka bakit ngayon ko lang kayo nakita? Halika, pasok kayo sa loob. Ayaw nyo naman pumasok. Nasaan ba yung nanay nyo? At anong pangalan niya? Tinay. Tinay? Anak kayo ni Aling Tinay. Yung nakakasama namin dito dati ni Lola. Nico. Tatandaan kita. Ikaw yung sinasama dito ng nanay mo. Kaya lang maliit ka pa nun. Nasaan na si Aling Tinay? Patay. Ha? Nalunod sa dagat. Dambog ang bangka. Kailan pa? Sino na nag-aalaga sa inyo ngayon? Hinahayaan ko silang lumanghap ng sariwang hangin, magpahalik sa sikat ng araw, damhin ang damo, lupa at buhangin sa tarampakan. Lagi nga daw silang nasa labas eh. At mahalaga ito sa kalusugan ng mga batang katulad nila. At kahit na sa pakikipagkapwa-tao ng bawat isa sa atin. Bagamat kung minsan ay maaring labis naman, nakakalimot bumalik ng tahanan. Pero sigurado ako, hindi na mauulit ang ganon. Sabi ko nga ako sa kanila, Lola, pwede naman ho kaming sama-sama naman dun sa kwarto ko. Meron silang sariling silid. Nga pala, Lola. Tungkol ho kay Aling Tinay. Sabi ko Hindi kasi ka ba naninibago sa pababalik mo rito? okay lang naman po. Nagigising naman ho ng maaga kahit na sira na ho pala yung alarm clock dun sa kwarto ko. Tumitilaw kang manok sa umaga. Ang butiki, pumahalik sa lupa pagsapit ng dilim. Hindi mo kailangan dito ang relo para mabilang ang oras na ibinigay sa atin ng sapat na